Pangatlo, physical aspect. Ito, akala nyo hindi problema to. Okay. Kailangan kasi prepared yun. Hindi lang utak, hindi lang emotion, pati yung katawan mo in physical aspect. Kailangan nyo rin siguro minsan, kaya minsan nagsasabi ako sa'yo, kailangan nyo mag-unwind. Pero yung pag-unwind naman sana, maglakad-lakad naman kayo. Ay yung pag-unwind nyo, pupunta kayo sa beer house, mag-iinom, nag-unwind ako. Pag-uwi nyo sa bahay, bagsak. Kinabukasan, lalong dumagdag ang stress mo. Binigyan ka naman ng break. Ang ginawa mo, burnek mo naman yung sarili mo. Di ba pag may sakit ka, may ulo mo? Sino yung high blood dito? Si Patricia. Di ba, nakaka-apekto, asan si Patricia? Wala. So, yun napapansin niyo si Patricia. So, di ba, nakaka-apekto kung may karamdaman ka? So, kailangan talaga, palakasin mo rin pala yung physical aspect mo. Hindi lang pala dapat mag-aral. At hindi lang pala magiging strong emotion ka. Kailangan din pala talaga ng physical aspect dito. Kailangan mo mag-exercise, maglakad, kumain ng tama, huwag mag-iinom, huwag magpupuyat. Pero yung pagpupuyat, may exception yan. Kung nagpupuyat ka at nag-aaral ka naman, approve ako dyan. Okay ako dyan. Mga bata pa naman kayo. Saka na natin i-practice yung tamang tulog kapag umabot na tayo ng 40 years old. Pero sa ngayon, kailangan natin mag-aral. Magpuyat muna tayo. Diba? O sabihin natin, mag-contribute ka na lang ng 2 oras sa pag-aaral. I-contribute niyo sa buhay ninyo. Pag umabot kasi kayo ng 50, mawawala na kayong gana. Unang-una sa lahat, hindi ka makapag-exercise. Diba? Pag 50 ka na, ugod-ugod ka na. Mag-exercise ka pa ba? Hindi ka makapag-exercise, emotional ka na. Pag emotional ka na, palagay mo, makakapag-aral ka pa ba? Kaya talas nila. Pero totoo yan. Yan ang buhay. Nakakatawa man. Sabayan pa ko siyang gamot. Oo, yung sasabayan pa ng gamot sa high blood, lalo ka pa nahihilo. Magbabasa ka pa ba, o magagalit ka na lalo, kaya magiging emotional ka. Ngayon na may pagkakataon pa kayo, mga bata pa kayo, mag-contribute kayo ng kaalaman sa mga sarili niyo. At 1 o 2 oras lang, magiging magaling kayo, dapat mas bata kayo. Kasi kung kailan patapos na kayo, doon pa lang kayo magsimula. Mahirap na maging magaling mo. Tama ba yung mga pinagsasabi ko? Sanay sa buhay ninyo. Kasi palang araw, magkikita-kita tayo dito. Kailangan sensado rin kayo lahat. Yung success dapat, nandun din dapat kayo sa success. Sabay-sabay tayong naglalakad doon. Ang daming pagkakataon. Marami pang oras para matuto. Kajak Thunders. Tama? Ito ngayon magkakaharap-harap tayo, talagang tatandaan ko yung mga pagbumukha ninyo. Pag nagkasalubong tayo balang araw, gusto ko talaga success kayo. Kaya ito, kahit pinapatawag ko kayo ng Sabado, kahit siguro labag sa loob ninyo, kasi ayan, mag-orientation na naman si boss. Ang paulit-ulit, wala akong magagawa, kailangan kong gawin sa inyo yan. Kailangan ko kayong tulungan. Natutulungan nyo naman din yung company pag gumaling kayo. Naniniwala ba kayo? At hindi lang company ang tinutulungan ninyo. Pati yung mga sarili ninyo, pati yung pamilya ninyo, matutulungan ninyo pag magaling na kayo. Kasi walang isang magaling na talunan. Ang magaling, laging panalo yan. At ang kabaliktaran nun, yung talunan. Kung magaling ka, asenso ka. Magiging successful ka.